Question: gaano ka ba kadalas magsimba? Gaano ka kadalas magdasal? At gaano ka kadalas mangumpisal? May isang kwento. A young man went to the monastery to seek advice from a monk. And an old monk received him. The young man asked the monk. Ang sabi niya, ang tanong niya, when is the best time to pray? Since I am busy with my career, I realize I did not give much importance to my prayer and spiritual life. Kailan po ba ang pinakamabisang oras para magdasal? And the monk answered, alam mo, sabi niya, the best time to pray is before you die. Nung marinig ng lalaki ang sinabi ng monk, he was surprised by the monk's reply. And this young man commented, sabi niya, the problem is that we do not know when we will die. Hindi natin alam kailan ba tayo mamamatay. And the monk said, that is my point. Since we do not know the hour when we will die, it's my advice always to pray and give importance to your prayer and spiritual life. Brothers and sisters, we can learn two things from this story. One, to be more prayerful and invest in our spiritual life. Number two, since our earthly life is just temporary, we don't know when the Lord is going to call us back to Him. So we need to be discerning in many aspects of our lives, mamuhay na matuwid at mamuhay na malapit sa Diyos. Brothers and sisters, the season of Advent is a season of preparation for the coming of the Lord. Pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ay darating, dapat tayo ay maghanda. We are preparing for Christ's coming because Advent means coming, means arrival. The Lord's first coming happened more than 2,000 years ago. And His second coming, ang tinatawag nating parousia, is unknown to us. Hindi natin alam kung kailan muling babalik ang Panginoon. Kung kaya nga, dapat tayo ay maghanda. God continuously reaches out to us and communicates with us through signs, through situations and events in life, and through our human experiences. Kung kaya nga po, sa ating paghihintay sa Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik, we need to be discerning, we need to be reflective, and we need to be more prayerful. At sa panahong ito ng Adbyento, the recurring themes of the readings are repentance, vigilance, hope, and the promise of salvation. Ang ebanghelyo po natin na narinig ngayon, the gospel tells us about the coming of the Son of Man at a time that is both unexpected and sudden. Sabi doon sa gospel, like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw na papasok sa ating mga tahanan. Kung kaya nga ang pahiwatig sa atin, ang turo sa atin ng ebanghelyo, ay dapat tayo ay magbantay. Tayo ay maghanda. Since the hour of His coming is uncertain, we must prepare for His return. Brothers and sisters, the coming of the Lord is like the anticipation we have in mind of the big one. Pinag-uusapan natin ito ngayon. Ang big one na tinatawag. Kailan ito mangyayari? Kailan ito darating?
Ang mga paglindol na ito sa iba't ibang parte ng bansa ay tanda ba na malapit na ang tinatawag na The Big One? Hindi po natin alam. Walang makapagsasabi. Kung kaya nga dapat tayo ay laging handa sa anumang sitwasyon. But instead of being anxious and afraid, let us focus on the reading's penitential message because it invites us to be more prayerful, laging magdasal, to be more reflective, laging magnilay, and to reform our lives, to be accountable, and encourages us to persevere and surrender to God's promise of salvation. Mga kapatid, nakakalungkot po at sana wag nating gagawin. Wag nating uugaliin kung kailan lang nagkakasakit, kung kailan lang bumabagyo at lumilindol, doon lang tayo nakakaalala sa Diyos. Wag na wag nating gagawin yan. Kung kailan lang nagkakaroon ng malubhang sakit, kung kailan lang nagkakaroon ng kalamidad, lumilindol, bumabagyo, doon lang natin nasasambit na, Lord, have mercy on us. Invest spiritually. Mag-invest sa mga spiritual na bagay, na mga spiritual na ginagawa, pagdarasal, palagi ang pagtanggap ng mga sakramento. For the season of Advent, the best preparation is spiritual preparation within. Mag-invest ka sa iyong spiritual na buhay. Hindi lang pag-invest sa mga material na mga bagay. Some of us have not received the sacrament of reconciliation for quite some time. Matagal ng panahon. Alam mo, namimiss ka na ni Lord. Namimiss ka na ng inang simbahan. At hinihintay ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Others have not attended Mass for various reasons. Matagal ng panahon, nakakalimutan ang pagsisimba. Brothers and sisters, ang Adbyento ay nagpapaalala na tayo ay magsimba, na tayo ay mangumpisal, na tayo ay makilahok sa mga gawaing pang-spiritual sa simbahan, at higit sa lahat, magbalik loob. Mag-invest ka sa mga bagay na ikalalago ng iyong spiritual na buhay. Huwag mo lang iisipin ang mga material na bagay na iyong investments. Sana po mag-invest ka rin sa mga spiritual na mga bagay na ikalalago at ikalalapit mo sa Diyos. Always remember, no matter how long you have traveled in the wrong direction, you can always turn around. And when you find yourself in the wrong road, repentance allows you to make U-turn and head back in the right directions. Hindi pa huli ang lahat. Magbalik loob. Dahil sa kabila po ng lahat, sa kabila ng ating mga pagkakasala at mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagkalimot sa Diyos, pagtalikod sa Kanya, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at tapat sa atin. Hindi nagsasawa ang Diyos na mahalin ka. Hindi nagsasawa ang Diyos na mahalin tayong lahat sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Hindi nagsasawa ang Diyos na palalahanan tayo na magbalik loob. Sabi nga ni Saint John Marie Vianney, our errors, our sins are like grains of sand beside the great mountain of God's mercy. Huwag mahihiya na magbalik loob, bumalik sa Diyos. Hangad ko po na magkaroon tayo ng mabiyayang paglalakbay at spiritual na paglago ngayong panahon ng Adbyento. Ihanda ang sarili, buksan ang puso at isipan at papasukin ang Panginoon. Maranatha, halina Jesus, tumuloy ka sa aming buhay at puspusin mo kami ng iyong pagpapala. Come, Lord Jesus. Amen.